Hello everybody and welcome back na naman sa ating YouTube channel. Hindi tayo makapagsigaw-sigaw dito, hindi tayo makapagyaw-yaw kasi nasa may tabi lang po ako ng kalsada at baka sabihin ng mga kapitbahay dito sa subdivision ay umingay ko, wala naman akong kausap. So nandito tayo sa may kubo at bago nagkaroon ng kubo dito, bali may puno po dito dati ng mangga. At yung puno ng mangga na yung tanim pa po ng aming lola nung nabubuhay pa siya. At sobrang namimiss ko yung bunga ng mangga na yun dahil sobrang tamis ang bunga niya. So anyway, nag-vlog tayo ngayon, nag-sit down video tayo ngayon kasi marami nagtatanong sa inyo, nagpa-personal message at sinasabi sa akin bakit daw kami nag-for good dito sa Pilipinas ng aking asawa. Bakit hindi daw muna nauna yung aking asawa bago then sumunod ako, ba't hindi daw muna ako nagpaiwan, ang hirap na hirap daw dito sa buhay sa Pilipinas. So syempre bago kami nakapag-decide sa ganung sitwasyon, bago kami nakapag-decide ng ganito, syempre pinag-isipan muna namin yon. Talagang matagal ng plano namin na mag-for good dito sa Pilipinas. Yun nga lang kasi na hindi natin na-expect yung mga pangyayari na hindi natin naasahan, so mas napadali siya. Sobrang pinag-isipan namin ng asawa ko yun kung na dumating din kami sa point na bakit hindi muna mauna siya at sumunod na lang ako. Ang sabi ko noon kasi reason ko kasi noon bakit hindi na lang ako magpaiwan kasi ang unang dahilan ko kaya ayoko magpaiwan kasi ano pa yung purpose ko kapag nagpaiwan pa ako sa Bahrain, di ba? Kasi nandito yung asawa ko, nandito yung pamilya ko. So ang ending na naman, mag-isa na naman ako nun sa Bahrain at another tag dito, yung adjustment na naman na mangyayari. Ang hirap kapag kayo nasa ibang bansa ka tapos mag-isa ka lang, talagang malungkot, sobrang lungkot. And at the same time, ayoko na rin talaga magpaiwan, as in ayoko na rin magpaiwan. Parang yung puso ko is wala na doon sa Bahrain, nandito na siya sa Pilipinas. Parang kung hindi nga lang kami nagkakilala ng asawa ko, hindi lang kami nagkakilala, di masana matagal na ako nandito sa Pilipinas. At isa din sa reason ko kung bakit gusto ko na rin magstay dito sa Pilipinas, kahit alam kong maraming mga mangyayari, adjustment, unang-una sa financial. Kasi syempre kapag nasa ibang bansa ka, yung trabaho, may trabaho ka, syempre mas madali yung pera, di ba? Mas madali yung kita, mas malaki yung kita kumpara dito. Inisip ko rin na oo nga, malaki yung kita ko, kumikita ako, okay yung buhay namin, pero life is too short. Kasi yung nanay ko, unang isip ko yung nanay ko, matanda na siya. So ayoko naman dumating doon sa point na parang kasi yung 10 years na pagstay ko doon sa Bahrain, sobrang tagal na rin noon, isang dekada na rin. So marami ng mga taon yung nawala, na ang dami ng taon na nawala para sa akin, na kung sana kasama ko yung pamilya ko, lalo na yung nanay ko. Tinan nyo nga nangyari sa father ko. Yung father ko is yun nga, nawala siya, namatay siya, na hindi ko malang nakita, na hindi ko malang nakasama. So parang dumating ako sa point na gano'n, ayoko na mangyari ulit yung gano'ng sitwasyon na parang ang layo-layo ko, parang parang anin ko yung ganong kalaking kita, pero kung malayo naman ako sa piling ng nanay ko. Pero kahit sabihin kong may asawa na ako, kahit may pamilya na ako, pero syempre yung pagmamahal ko naman sa magulang ko, hindi naman yun napuputol, hindi naman yung mapuputol doon. So kaya yun, inisip ko, sabi ko, stay na lang ako sa Pilipinas. At alam ko naman na hindi naman tayo papabayaan ng Diyos, na kahit alam kong malaki yung diferensya ng magiging buhay namin, kita nyo naman yung setup ng buhay namin ngayon, na ito, kahit pa paano kumikita ng pakunti-kunti, pabarya-barya, pero masaya kami kasi inisip naman din namin kahit gano'n lang yung kinikita namin araw-araw is wala naman kaming sakit, wala naman kaming utang, kasi yun ang importante, wala kang utang at wala kang sakit. So sapat na para sa amin yun para magstay dito sa Pilipinas. At I think magwa
month na yata kami, this coming December 21, magwa 1 month na kami, at ngayon is December 11 na. So sobrang bilis ng panahon, parang kailan lang nung kami dumating dito. Ngayon magwa 1 month na kami, at sa 1 month na pagstay namin dito, yun nga, sobrang laki ng diferensya, sobrang laki talaga, sobrang adjustment talaga yung ginawa namin. Pero okay lang yun kasi dati naman doon din naman ako nanggaling, 'di ba? Bakit ako matatakot sa ganitong buhay, dito rin naman ako nanggaling. So minsan kaya talaga kailangan mong makawala ka doon sa mga comfort zone mo. Yun yung mahalaga. Ang mahalaga, masaya ka, wala kang utang, kasama mo yung pamilya mo, kahit sabihin mong maliit lang yung kinikita mo, at the same time nakakapaglingkod ka sa simbahan. Although hindi tayo perfect, hindi ako perfect, makasalanan ako, pero yun yung importante sa akin. Yun yung inisip ko rin, yun yung pinag-pray ko rin, na sana makabalik ako sa dating ako at makapagsimba. Kasi kailangan talaga yun, yung balanse. Kasi nung nasa Bahrain ako, talagang umikot lang yung buhay ko sa trabaho, bahay. Hindi talaga ako nakapagsimba noon, hindi na ako nakapag-church. As in, when it comes to spiritual, talagang bagsak tayo doon. At hindi ako masaya sa ganong sitwasyon. So alam ko marami pa kaming harapin na pagsubok, pero kapit bisik lang, laban lang, at aming lalabanan bawat challenges, at kung ano man yung aming mga pinaplano na para sa future ng aming pamilya, is sana mag-matter siya by God's grace. At yun, excited na ako sa mga susunod na araw, at ang dami kong hinahabol. Daming kong mga hinahabol, lalo na unang-una yung mga pamangkin ko, di ba? Sobrang bata pa sila nung huli akong nagbakasyon dito, I think 2018. Ngayon malalaki na sila. Mas malaki pa sa akin. So ang dami kong hahabulin na panahon na kung saan hindi ko sila nakasama, lalo na sa mother ko, na everyday pinaparamdam ko sa kanya na kung gaano ko siya kamahal, kung gaano ko siya kamiss, na kahit sabihin niya na pupugin ko siya ng halik, kahit mag-inis na siya kapupupog ko ng halik, okay lang yun. Ang importante is paramdam ko sa kanya na kahit na nag-asawa ako, na kahit nagkaroon ako ng pamilya, is yung pagmamahal ko sa kanya hindi yung mawawala. At sana sa mga pag-upload ko ng video, ng vlog, patuloy nyo pa rin akong isuportahan. At sana huwag kayong mag-skip ng ads, kasi malaking bagay po yun sa akin, sa amin, lalo na sa sitwasyon namin. Malaking bagay yun na kahit paano may konti tayong kikitain sa pag-vlog. At yung pinaplano namin na negosyo, sana pinag-iisipin namin na mabuti, para yung kakarampot na aming naipon is hindi masayang. Pero yun, samahan nyo ako na matupad yun lahat ng mga goals namin. So anyway, yun lang yung ating vlog for today. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and click the notification bell para every time na mag-upload ako ng video, updated kayo palagi. Hanggang sa susunod ulit na vlog. Bye-bye!